Pasok tayo sa istinja at sa istijmar. Anong ibig sabihin ng istinja? Istinja. Ang tinutukoy pag take note, pag pinag-usapan natin ng istinja at saka istijmar, ang pinag-usapan dito, pag maghugas ka ba, pagkatapos mong umihi, pagkatapos mong dumumi. Ang term na ginagamit pag maghugas ka, istinja at saka istijmar. Ang istinja, maghugas ka gamit ang tubig. Ang istijmar, maghugas ka, hindi gamit ang tubig, kundi gamit ang mga tuyong, mga malilinis na mga bagay. Intindihan? Ang istinja, wala tayong issue dito. Ang istinja, tubig. At ang gagamitin natin paghugas, kanan o kaliwa? Kaliwa. Kahit kaliwiti ka, kaliwa pa rin. Intindihan? Okay. Ang istijmar, maghugas ka gamit ang mga tuyong malilinis na bagay. Ang hindi lang pwedeng gamitin, ano lang yun? Buto ng? At saka? Dumi ng? Hayop at saka? Pagkain at mga pera. Hindi natin pwedeng gamitin pang istijmar. Kasi ang buto ng hayop at ang dumi ng hayop ay pagkain ng jinn. Pagkain ng jinn yan. Hindi naman natin nakikita, pero sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang dumi ng hayop at ang kanilang buto ay pagkain ng jinn. Yan problema sa atin, pati buto, hindi nakakatakas. Lalo na sa mga, sino mga Maguindanao dito? Yung Maguindanao ba dito? Ano yung pagkain natin na pati buto ng hayop ay tulad ng kagikit? Yung pastil ba? Yung kanina. Pati yung buto, dinudurog na rin. Dinudurog na rin yung mga buto. Ilang piraso pinakamababa na bilang pag maghugas tayo gamit ang mga tuyok? 3. At hindi tanggap mababa sa 3. Ano mga sample na pwede natin gamitin panghugas? Bato? Tissue? Tela? Dahon? Basta lahat na malinis. Basta huwag ka lang gagamit ng mga suot mo. Pagkatapos mo umihi, pinanghugas mo yung pantalon mo. ano na itulong doon? Di ba? At naalala nyo, binanggit ko rin, na isa sa pinakamaraming pinarurusahan sa libingan, hindi naghugas. Or, hindi nag-iingat. Kaya dapat pag umihi tayo, nakaupo kung walang tao. Pero pag may tao, pwede bang umupo? Pag public, nakapantalon ka, hindi, mahirap umupo na nakapantalon. Yes, kapag ang lugar na iihian mo o dudumihan mo ay public, which is, alam mo yun, walang takip, so tatayo ka talaga. Lalo na sa pag-ihi. Pero pag nasa loob ka ng CR hanggat maaari, ang sunna, hindi obligado, ay opo. Hanggat maaari ay opo. At yan ang sunna. At iiwasan mong sanharap sa qibla at tatalikuran ang qibla, maliban lang kung ang CR ay may harang. Kasi si Ibn Umar, radhiyallahu anhu, nakita niya kasi sa bahay ng kapatid niya, kasi ang asawa ng propeta, isa sa kapatid ni Ibn Umar, radhiyallahu anhu, na anak ni Umar bin Al-Khattab. Nakita niya sa loob ng bahay ng propeta nakatalikod sa qibla habang nasa CR. Ibig sabihin, pag may harang, walang problema. Okay?